Magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa paring RJ TV. Palakpakan muna lang yung lahat dyan. Dahil sobrang init ngayon, may mga maiinit tayong issue. Grabe. Akalain mo to. Pagpasensyahan nyo na ako mga pare kung matutulala akong sakit ng ulo ko ngayon. Dahil sobrang init siguro to. Anyway, ito nga ang pinakabagong issue ngayon dahil si BP Sara in-endorse nga naman si Senator Amy at saka si Congressman Camille Villar. So ito ang pinaka parang naging kalituhan sa mga kababayan natin ngayon. Ano bang nangyayari? Ako rin, hindi ko alam kung ano. Pero ang malaking tanong dyan, iboboto nyo po ba si Senator Amy? Dahil nun alam naman natin na nabudol na tayo noong nakaraan. Ngayon magpapabudol pa ba ulit tayo? Hindi natin alam kung ano ang nasa isip sa kampo ni BP Sara o nasa isip ni BP Sara kung bakit. Pero siguro kaya niya, eto sa akin, sa palagay ko lang to hindi to, sa akin lang to, wag kayong ano. Sa aking palagay is kaya niya ginawa ito, kaya niya in-endorse itong si Senator Amy kasi nga naman siya ang may ginawa dun sa tatay niya, kay Pangulong Duterte. Siya ang umpisa ng hearing about doon sa pinadala nga si Pangulong Duterte doon sa dahig. Ang problema natin dito hindi niya maganda yung purpose ng hearing. Maganda, okay naman. Okay naman yung purpose ng hearing. Hindi naman natin wag naman tayong kumontra doon sa mga bagay na okay naman. So maganda yung hearing, pero ang problema natin dito, hindi niya pinipinpoint yung utol niya. Na alam naman natin na yun ang mastermind. Kung bakit nangyari to. Hindi naman natin may pagkakaila. Alam naman natin lahat yan, di ba? So, siguro kaya lang siya gumanon. Ito palagay ko lang sa akin lang to Kaya niya lang ginawa yung hearing, para nga naman maging okay siya sa mga supporter, sa mga DDS o sa mga supporter ni Pangulong Duterte, para maging okay siya. Ngayon, ang nakikita natin ngayon dito sa mga nangyayari is parang effective yung ginagawa niya o yung ginawa niya. Sabi ko naman sa inyo konting budol na naman tayo. Konting style lang sige na naman. Ano ba yan? Grow up din mga kababayan. Nabudol na nga tayo hindi, kayo lang pala. Nabudol na nga kayo, magpapabudol na naman tayo ngayon. Okay, sige. Umpisahan na natin to. Ngayon ang mga litrato ni Vice President Sara Duterte na ini-endorso sina Camille Si Daryl Yap yata ay nasa gitna at Senator Amy Marcos. Pero ipinagkibit balikat lamang yan ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Ito naman sa Villar, wala naman, para sa akin ulit wala naman problema dyan sa mga Villar kasi nga naman kahit papano masasabi natin talagang kaibigan niya na ng mga Duterte, lalong-lalo na ni Pangulong Duterte. Simula pa noon. Hindi tayo sigurado pero parang tumulong din to si Manny Villar, yung tatay, kay Pangulong Duterte nung nangangampanya. Hindi tayo sigurado dyan Pero sigurado tayo na pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte yung anak niya na si, anong pangalan nun? Yung anak niyang Villar na yung humawak doon sa kalimutan ko. Yung DPWH para dun sa mga kalsada. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang masasabi natin na talagang may ginawa din naman yung mga Villar. Hindi naman yan kurakot yung mga yan Sa tingin ko
Kaya siguro, sinuportahan din to ni VP Sara kahit nandun siya sa may alyansa ni Marcos. Dahil okay din naman tong ano na to, pamilya na to. Makakatulong din to sa masasabi natin na sa pagdating ng panahon dahil nga ang nangyayari ngayon hinihintay na yung impeachment ni VP Sara diyan sa itong mga sa kamara baka nga naman makatulong tong mga na to, itong Villar. Pero kay Senator Amy hindi tayo sigurado doon Excuse me. Pa rin sa litrato ang ama ni Camille na si Manny Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at may caption na Politics is addition. Pero ang ano ko dito kay Camila, kay Congresswoman Camille Villar, kung gusto mong umano ka na, kumalas ka na doon sa alyansa. Madadamay ka doon. Sorry. Isipon ako. Madadamay ka doon, madam. Kung ako sa'yo, kumalas ka na doon. Wala Pero mga kababayan mag-isip-isip tayo ng mabuti dadating yung panahon na dadaan ng mahal na araw. Mag-pray tayo na ipakita sa atin ng Panginoon na kung sino ang dapat iboto. Nako. Kayo na ang humiling sa Panginoon na magdilay-nilay tayo na kung ano nangyayari sa bansa ngayon. Kung gusto niyo magtuloy-tuloy yan, iboto niyo yung kay Marcos. Kung gusto niyo mabago yan, syempre Duterte tayo. Batawa. Duterte tayo, Duterte. Sino ba yung mga Duterte na yan? Tignan natin kung sino yung mga yan. Hindi ko lang nalagay dito pero meron akong pinost dyan doon sa aking page. Oy, by the way, i-like nyo nga pala yung aking page Follow kayo dyan, yung paring RJ. Makikita nyo dyan yung nakaano ako dyan, nakaputi na tapos yung background ko red and blue. Yan ang yan ang page ko. Yung dating page trabaho din yun So ito ang mga nasa Duterte. Jimmy Bondoc, okay? Bato de la Jimmy Bondoc number 10, Bato de la Rosa number 22, Bongo number 28, Hinlo JB number 30, Lambino Raul 34. Mga abogado to, mga pare hindi to basta-bastang mga lang. Ito syempre Marcoleta Rodante 38, 42 Mata Doc Marites. Okay? Tapos 53, syempre, na to, automatic na to, Pastor Apollo Kibuloy. Huwag niyong kakalimutan yan Kasi alam niyo mga kababayan, yung mga rally ng PDP, lahat yan inorganize ng ng team ni Pastor Kibuloy. Yan ang mag-o-organize niyan. Kaya ang ganda, 'di ba? Pero yun partida pa nakakulong yung mama pero maayos yung pag-organisa niya doon sa mga kampanya. Okay, number 56 Rodriguez Attorney Vic and number 58 Salvador Philip. Okay? Yan ang mga dapat nyong iboto, Wise naman kayo. Ayos naman tayo. Maging naman tayo. Okay naman tayo mga pare, mga kababayan. Huwag naman tayo maging tanga-tanga. Kung gusto nating maayos ang Pilipinas, iboto natin tong Duterte. Okay? Meron pang dalawa. Yung dalawa na yun, kayo nang bahala. Pero wag naman sana si Senator Amy, Maawa naman kayo sa Pilipinas. Ano ba? Tsaka ito and then, anyway, tuloy muna natin to. After all, kumakalat din ang larawan ito na magkasama sina VP Sara at Senator Amy Marcos na kamakailan lang ay kumalas sa tracker. Itim kasi, itim. Yansa. Ano yan? I trust,
Kanina nga inilabas na ni Senator Amy ang endorsement video sa kanya ng bise. Ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na wala siyang i-endorsong kandidato. Yung sinabi ni VP Sara noon na wala siyang i-endorso kasi yung time na yon is hindi pa inaano si Pangulong Duterte. Hindi pa kinikidnap, di umano. Di pa pinapadala doon sa dahig. So, wala pa talaga noon. Ngayon, nung kinidnap na pinadala na si Pangulong Duterte doon sa dahig, ang nangyari ngayon, si Senator Amy Marcos ang tumayo doon sa hearing patungkol dyan sa dahig na yan, yung kay Pangulong Duterte nga. May kulang nga kasi. Tapos umepal pa tong si Chis Escudero na hindi pinirmahan yung yung contempt nung nila Kanilaw. So yan ang yan ang problema ngayon. Siguro kaya in-endorse to ni BP Sara, hindi ko lang alam para sa akin lang to. In-endorse to ni BP Sara dahil nga naman siya ang siya ang nag-umpisa ng hearing. Ang problema dito, ewan ko mga kababayan, alam nyo bang si Senator Amy din ang nag-convince kay BP Sara na sumama kay Marcos. Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam? Siya ang nag-convince niyan kaya sumama kasi sila ang dikit eh. So dito, hindi rin natin maiiwasan kasi dikit nga naman sila. Hindi naman natin inaano si BP Sara dito. Ang problema lang, mga kababayan natin, mga tropa natin dyan, o yung mga naniniwala dito kay Amy Marcos, ewan ko sa inyo. Nabudol na nga kayo, papabudol na naman kayo ngayon. Siya ang nag-convince nun na anong pinangako ni Marcos, hindi niya papapasukin ng ICC. Pagpapatuloy niya ang ginawa ng war on drugs. O ano nangyari? Walang nangyari. So nabudol na tayo, namulat na yung mata natin o nakita na natin lahat. Tapos ngayon ito na naman si Senator Amy ay ayan na naman siya, mambubudol na naman. So para daw may katulong tong Duterte sa pag-iwas sa impeachment ay pagtanggi dun sa impeachment o sa paglaban dun sa impeachment ni BP Sara. Nako, maraming iba diyan kagaya ni Congressman Busita yun dyan din. Okay din yan. Pero wag naman si Senator Amy. Ano ba naman kayo? Sana naman mag-isip-isip tayo mga kababayan Wag naman tayo maging mababaw lang. Ito sa Bilang Pilipino 2025. Nadala na ako, na-scam na sa Hong ako, Kong. nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nang matanong naman ang palasyo tungkol sa umunoy pag-endorso ni VP Sara sa ilang kandidato Ito ng na naman alyansa, Ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang... Hoy, alam nyo ba ang trabaho nitong ali na to ay eto ang alam ko ang trabaho ng ali na to ay yung di ba may pinangako ang Pangulo. May pinangako siyang mga project o yung mga pinangako niya. Halimbawa, yung 20 pesos na bigas. Etong ali na to ang magsasabi patungkol doon sa mga pinangako ng Pangulo. Ito na po ang nangyari dito sa unang sinabi ng Pangulo. Ito na po ang nangyayari sa bansa. Ito po ang mga project. Ang trabaho niyan. Hindi ko alam kung bakit nang nangyari dyan. Parang ang naging trabaho niya yung bumabanat sa mga Duterte. Nagiging gangster siya. Siya yung umaatake. Ewan ko, bakit ganyan niyan? Style nito ni ate. Ayun ang trabaho talaga niyan, yung magsabi ng mga bagay na nagawa ng administrasyon para alam ng taong bayan. Hindi yung bumanat ka sa mga reporter o sa mga Duterte kung ano sinasabi mong animal ka. Para ulo May authority. Sabagay, aso kasi to. Diba?
Asong-aso to eh. Nung panahon na galit to kay Marcos kung ano na sinasabi eh. Eh ngayon, okay na okay siya ngayon. Na masasabi natin na biglaan nung kinuha siya, naging okay. Usos! Talk about. Pero ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco tila hindi ito ininda. Welcome nga raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. Katunayan, nakuha ng ilang taga-alyansa ang suporta ni One Cebu Party Head Governor Nako. Gwen Garcia sa campaign rally nitong weekend sa Cebu. Ito rin si Garcia, medyo ano din to eh. Medyo balimbing din to si ate eh. Oh, balimbing din yan. Inendorso ni Garcia sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Tignan niyo Pia sasabihin niya Cayetano, dyan, Camille Villar, Francis Tolentino, Benher Abanos at Abby Binay. Wala sina Senator Amy Marcos, Tito Lapid at Erwin Tulfo. Ayon kay Governor Garcia, nakabatay sa ideolohiya at prinsipyo ng kanilang partido ang pagsuporta nila sa kandidato. Ang pinili raw nila ay yung may malasakit sa Cebu, pero may patama siya sa mga nasa pamahalaan. Ambot lang karon ni noon sa kauluhan. Itong mga dagko dito, sige away-away. Pag-away lang mo dihag inyo. Ay, miga pila diri. Walang pinangalanan ang gobernadora pero giit niya, walang mabuting naidulot sa bansa ang pag-aaway ng mga nasa itaas. Amoy pagpili sa inyong impyerno kay dinhi sa Subo, langit ang among gitinguha. Ayaw tugti ang mga kampon sa kangit-ngit nga maoy magbuak-buak na usab kanato. Nilinaw naman ni Garcia na nirerespeto niya si Pangulong Bongbong Marcos at kailanman daw hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte lalo't malaki raw ang utang na loob niya sa dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Okay. Baños, News 5. Dito naman kay Madam Governor Garcia, parang alanganin tayo sa sinasabi nito. Kasi sa yung point pa lang, yung pagpili mo pa lang ng mga senador, dun pa lang alam mo na kung saan ka pumapani. Diyan pa lang, alam na namin kung sino pinapanigan mo. Sinasabi mo lang na ginagalang mo si Marcos at malaki utang na loob mo kay Pangulong Duterte kasi takot ka. Ayaw mo madali ng administrasyon ngayon kasi mayayari ka. May 3 years pa kasi sila eh. Diba? Ganun lang yun. So, pumagitna ka pero alam naman natin na dun yung mga senador ni Marcos ang pinili mo. So, saan yung gitna dun? Diba, madam? Pakisagot nga. Kung gumigitna ka, dapat hindi ka pumili ng ng senador. Eto, ang tanong dito ng mga kababayan, mga Pilipino, mga pare, mga banateros, sino po ba ang boboto nyo po ba to si Senator Amy? Ang itim, ano ba yung itim na yan? Teka nga, ini-research ko yan kanina eh. Wait lang. Itim. Ano yun? Nawala tuloy eh. Saan na nga ba yun? Ano yun? Itim. Inday Trust Amy Marcos. Wow. So, itim daw yung itim. Kaya sila nakaitim siguro. Pero mga pare, wala naman tayong problema dyan kung endorse ni BP Sara yan. Ang problema natin dito sa mga kababayan natin na naniniwala dito kay Senator Amy. Hindi natin alam kung anong nasa isip nga ni BP Sara kung bakit niya in-endorse to si Senator Amy. Kayo mga kababayan naman, isip-isipin nyo, wala naman tong, okay, maganda yung hearing na ginawa niya, pero hindi niya naman napanagot yung mga dapat managot eh. Oh. Buti ko napakulong niya yung si pangit na Tore eh. Tsaka si Marbil. Oh, 'di ba? Kung ganun sana. Wala naman. Kaya wala tayong bilib dito. Ewan ko kung iboboto niyo yan. Alam nyo, ang iboto nyo na lang si Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo kung bakit? Kasi kung unang-una, kaibigan niya ni Pangulong Duterte. Wala tayong dyan. Isipin nyo nga, siya ang tumulong kay Pangulong Duterte nung panahon ng kampanya. In 2016, tumulong yan. Pinapagamit niya yung helicopter niya. Iniisip ko nga dati na baka kaya tinutulungan ni Pastor Apollo Kibuloy
si Pangulong Duterte kasi hihingi ng posisyon pag nakaupo na si Pangulong Duterte. Pero dumaan ng 6 years, walang hininging pabor si Pastor Apollo Kibuloy kay Pangulong Duterte. Tahimik lang siya. Ganong kabait yang mama na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi sa iba yan, ay nako baka nagalit na yan kung hindi parang yung yung vlogger na Hindi, kung sa iba yan, syempre automatic yan, magkakaposisyon yan. 'Di ba? Tinulungan kita eh. Si Pastor Apollo ang pinakamalaking tulong doon sa kay Pangulong Duterte. Kaya dapat unahin natin 'yan kasi alam niyo kung bakit. Siya rin ang sinabi ko nga kanina, siya rin ang nag-organize o yung team niya ang nag-organize nung mga event ng PDP, yung sa senatorial, yung Duterte, senatorial candidate ni Pangulong Duterte. So, siya ang gumagalaw talaga dyan lahat. Biruin mo naman, organize yung mga event na yun. Hindi lang pag nag-event sila, hindi lang isa, kundi meron pang mga sa ibang lugar na masasabi natin na nag-i-event din na sabay-sabay. Ganun katindi yun. Biruin mo naman. Bihira yun. Kaya ba nung iba yun? Hindi. Biruin mo, iisang event sa isang araw, pero madami, buong Pilipinas ang nag-i-event. Sabay-sabay yun may mga live yan, may mga Zoom yan. Kaya dito mo masasabi talaga tong mama na to, magaling, organize pag gumalaw. Hindi siya yung bahala na si Batman, hindi. Baka biglang sumulpot si Batman. Ako na naman, guys. So dito pa lang makikita natin na talagang kaya tinrabaho tong si Pastor Apollo Kibuloy dahil nga malaking makakatulong sa pagtakbo ng mga senador ni Pangulong Duterte. Nagkamali sila. Kahit na tinrabaho nila yung mama, mas alam nyo, mas okay pa nga nung nangyari yung hindi naman sinasabi natin na maganda yung nangyari, pero ito yung bright side doon maganda yung nangyari noon nung sa KOJC siege dahil nakita natin kung gaano kaalupit itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita nyo kung gaano ka disiplinado yung mga tao doon kahit na sinasaktan na sila kahit binabanatan sila ng binabanatan talaga namang nag-iiyakan na lang, nagdadasal, hindi nila binibigyan pa ng pagkain yung mga pulis. Saan kayo nakakita nun? Tinatrabaho na kayo. Ako batuhan ko ng tae ang mga yan. Hindi, di ba pinapakain pa nila, binibigyan pa nila ng tubig. Saan ka nakakita ng ganun? Ibig sabihin, kaya ganun sila karespeto o kaya ganun sila kabait dahil dun sa kay Pastor Kibuloy. Dahil yung turo ng mama maayos. Isipin nyo kung ibang pastor ang nagturo o ibang pastor ang hindi ganun ka-okay si pastor, kung hindi ganun ang turo ni pastor na mahalin mo ang iyong kaaway, baka nagyarian na yung mga yan sa dami ng tao dyan sa KOJC dyan sa may Davao. Doon pa lang makikita mo na itong mama na to talagang may puso sa mga tao at may puso sa bayan. Pero tumutulong na nga sa bayan yan na wala pa sa Senado yan. Paano pa kaya pag nasa Senado na yan? Mas maraming magagawang batas yan. Tsaka yung sinasabi nila anong magagawang batas niya ni Pastor Apollo. Ang dami niya nang napatupad na leader nga siya ng isang organization Kung napapatupad niya ng tama yun, sa private, yung private nilang masasabi natin na yung sa KOJC napapatupad niya ng tama yun, paano pa kaya kung sa buong Pilipinas niya gawin yung mga ginawa niya na napaganda yung lugar o yung KOJC. Nakita niyo yung Prayer Mountain? Grabe, ang ganda nun. Gusto ko makapunta dun. Baka naman po, SM Minoy. Baka naman po pag may time, makapunta ako dyan Gusto ko ang ganda kaya. Tignan, sa picture pa lang paano pa sa yun, sa personal. Tsaka ang linis, biruin mo naman yun. O kung
makakaupo si Pastor Apollo Kibuloy, baka mangyari yan sa Pilipinas. Pero kung hindi, kung iboboto nyo yung mga, ewan ko, ang tatagal na niyang mga yan, baka lalo tayong maging basura. Yun lang. Yun lang naman ang masasabi ko dyan. Isipin yung mabuti mga kababayan kung ano dapat gawin. Tsaka magdasal kayo. Magdasal tayo kung pakita ng Panginoon sa atin kung sino ang dapat nating iboto at iluklok dito sa Senado. Hirap na ang Pilipinas. Hirap na tayo sa Pilipinas. Gutom talaga tayong lahat dyan. So kung magdadagdag pa tayo ng mga walang kwentang senador, baka mamatay na tayo. Hindi na natin abutan yung 2028. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, gumawa na tayo ng paraan at iboto natin yung mga karapat dapat. Tsaka yung may magagawa sa bayan. Huwag na yung mga luma. Ang tagal na nila dyan. Pagpahinga na kayo. Gawin natin yung mga bago. Ito, yung Duterte, mga bago yan. Tsaka karamihan dyan, mga abogado. Talagang biruin mo yung sa voting nga, yung online voting, ang umaapila lang yung mga nasa PDP laban, yung mga nasa alyansa, may sinasabi ba sila? O yung sa mga ibang partido? Wala. Sa PDP laban, yung Duterte lang ang nag-aapila na hindi tama yan, lalo na si Atty. Torrio. Nakita nyo yung interview natin nung kagabi. Sa SMNI, nakita nyo, ang lupit. Kaya, kung para ka sa bayan, iboto mo yung para sa bayan. Anyway, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Kita-kits po ulit tayo mamaya sa SMNI, palakpakan. Ano tayo dyan? 8 to 9 p.m. So, ibigay nyo na yung oras na yan. Magkwentuhan tayo doon. Pero hindi tayo makakabanat ng todo doon, ha? Dito lang tayo sa ating channel. Kasi nga naman, kailangan respective. Kasi news anchor. Anyway, kung may oras kayo, please subscribe to my channel and like pati yung page ko sa sa Facebook, paki-follow at andun nagpo-post din ako doon ng mga videos. Baka para ma-update kayo sa mga bago nating videos and dito sa ating YouTube, mag-like and subscribe na rin kayo. Huwag na kakalimutang i-share din para masaya tayong lahat. Tsaka mag-comment na rin kayo kung anong mga hinain nyo sa bayan. Anyway, maraming salamat po. Ako po si nabubulol pa. Ako po si paring RJ. Ingat po kayong lahat and God bless you all.